Emosyonal na humingi ng tawad si Angelica Yulo sa anak niyang si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo kaugnay sa kanilang di umano pagkakaintindihan. Nakatutok si Mariz Umali. Emosyonal si Angelica Yulo nang humarap sa media at iparating ang mensahe sa anak na si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Patawad, anak. Nagsalita si Ginang Yulo isang araw matapos maglabas din ng saloobin si Kaloy tungkol sa kanilang di pagkakaunawaan ng ina. Walang ibang hangad ang isang ina kung hindi ang ikabubuti ng kanyang anak at sa bawat miyembro ng pamilya. Sa paraan ng marahas, maingay, sana'y maunawaan mo na ang intensyon ko ay malinis. Ako ay isang ina na saktan dahil ang mabait na anak na pinalaki ko ng maayos at mabuting tao ay hindi na nakikinig sa mga paggabay ng magulang. Humingi ng tawad si Ginang Yulo sa masasakit na salitang nabitawan kay Carlos, pati ang pagpuna niya sa nobya nitong si Chloe. Kung mali man ang naging pagpuna ko sa nobya mo, humihingi ako ng patawad dahil nanay lang ako na nag-aalala. Matanda ka na, kaya mo nang magdesisyon para sa sarili mo, hindi na pwedeng bawiin ang nasabi. Ang amin lang, handa na ako at ang papa mo mag-usap tayo ng bukas ang loob na may pangunawa anumang oras na handa ka. Pag-uwi mo upang maayos ito. Ang isang sinabi ni Kaloy na ugat ng di pagkakaunawaan sa ina ay dahil nagalaw umano nito ang pera ng anak. Pero tumanggi na si Ginang Yulo na sagutin ang tungkol sa bagay na ito. At kung may tsansa pa ba niyang tanggapin si Chloe, kami na lang po ang magdi-discuss niyan sa family namin, in private po. Sana respetuhin po. Gayunpaman bukas daw ang ina na pag-usapan ng personal ang mga bagay nang walang galit kung nanaisin ng bumalik ni Carlos. Iintindihan ko na maaaring tignan ng iba na kaya lamang ako nagsasalita ngayon ay dahil sa iyong tagumpay at kasaganaan. Ako ay nagsasalita para ilagay na sa katahimikan ng isyu. Hindi manumantong sa pagkabuo ng pamilya naway maipanatili natin ang respeto sa isa't isa at sa dignidad ng pamilya. Kung hindi man tayo magkaayos, sana sa pagdating ng panahon, maunawaan ang aking panig, intensyon at hindi ang ingay. Dagdag na mensahe niya kay Kaloy. Kaloy, congratulations sa iyong tagumpay. Mahal na mahal ka namin lahat. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Political charter change ang isinusulong ng isang pinsa ng Pangulo sa Kamara. Sa kanyang panukala, gusto niyang gawing 5 taon ang termino ng mga kongresistang tulad niya mula sa kasalukuyang 3 taon lamang. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Political charter change ang pakay ni Ilocos Norte 2nd District Representative Angelo Marcos Barba nang inihain niya ang resolution of both houses 8. Sa panukala ng pinsa ng Pangulo, gagawing 5 taon ang kasalukuyang 3 taong termino ng mga kongresista. Papayagan din sa panukala ang mga kongresistang tulad niya na magsilbi sa 2 magkasunod na termino o aabot ng 10 taon. Sa ngayon kasi, kahit 3 magkakasunod na termino ang pinapayagan, umaabot lang yan ng 9 na taon. Sabi ni Barba, sa ganitong paraan, may pagpapatuloy ang mga proyekto nila at mababawasan ang gasto sa mga eleksyon. Yes, kasi perang kakatipid tayo ng pera. Every 3 years, gawin mong twice na lang in 10 years. Alam kaya ng pinsa ni Barba na si Pangulong Bongbong Marcos ang tungkol sa inihain niyang resolusyon? No, I've been wanting to file this since 2019. Bagamat na i-refer na ito sa komite, sinabi ng chairperson nito na hindi pabor ang liderato sa panukala dahil economic amendments lang ang gusto nitong isulong. Pangamba ng House Majority Leader, mahati ang taong bayan at pagdudahan ng motibo ng panukala bilang pansariling interes
puntong sinang-ayunan ng iba pang kongresista. It will be self-serving sa amin. Pinapasa namin yan. Siguro mas maganda yan kung magte-take effect yan after ng mga terms namin para hindi naman pa kami maakusahan. Yes, of course, it will look like self-serving, but it causes a lot of disruption when it's every 3 years. Nauna nang inaprubahan ng Kamara ang dalawang resolution of both houses para sa economic tsa-tsa. Sinisika pa namin kunan ng reaksyon ang Pangulo at Senado. Pero nauna nang sinabi ni Senate President Chis Escudero na hindi prioridad ng Senado ang tsa-tsa. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Lobos sa Batangas dahil sa African Swine Fever o ASF. 17 sa 26 na barangay doon ang nakapagtala na ng kaso. Sa ngayon, umaapila na ng tulong ang mga hog raiser. Sa pinakahuling tala, umabot na kasi sa 103 million pesos ang pinsala. Ayon sa Department of Agriculture, may 2 pang bayan sa Batangas ang apektado ng ASF. Tingin ng DA, nagmula ang sakit sa mga infected na baboy na ibinaon na noon sa lupa. Pero muling lumutang dahil sa pagbaha. We will do checkpoints in coordination with the PNP, LGU, and the armed forces para hindi makalabas yung infected na baboy. So we will be doing mass testing ng baboy. Lahat ng baboy na nag-test na negative ay ilalabas natin ng Batangas. Yung mga infected na baboy, if it's safe to eat or not, as long as it is well cooked or well done, cooked na talagang lutong-luto, it should not be an issue. Inaasahang mapapabilis pa ang pagtatayo ng mga pabahay matapos aprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Sovereign Guarantee. Ayon po sa Department of Human Settlements and Urban Development, dahil sa Sovereign Guarantee, mismong National Housing Authority at Social Housing Financing Corporation ang uutang sa pribadong sektor para sa pondo ng programa. Magbibigay rin umano ang gobyerno ng subsidy sa interes sa mga housing loan sa Pag-ibig. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang pagpapatayo ng mga housing unit sa iba't ibang lugar sa bansa. Kasi po yung nakaraan pong ang ginamit namin private money ay napakabagal po ng pasok po ng pondo. Since po uutangin naman po dito, kaya po ang naisipan na po namin ang uutang na po ang gobyerno na rin para mapabilis po at mapast-track po ang pagtayo ng construction. Kukonsulta ni Pangulong Bongbong Marcos si two-time gold medalist Carlos Yulo kaugnay ng pagpapalakas ng sports program sa bansa. May gusto rin siyang itanong kay Carlos pag-uwi nito. Nakatutok si Ian Cruz. Dahil sa pambihirang galing na ipinakita ni two-time gold medalist Carlos Yulo sa Paris Olympics, may mahalagang tanong si Pangulong Bongbong Marcos sa kanya kapag nagkita sila. Ang interest ko, dumami ang medalist kagaya niya. Anong kailangan gawin? Do we have to change the organization? How do we, kung it needs to be funded? Pagka nagkita kami, itatanong ko sa kanya, ano pa maitutulong ng pamahalaan para mas dumami ang ating mga medalist sa Olympics. Sa loob ng 100 taong pagsali ng Pilipinas sa Olympics mula noong 1924, mayroon pa lamang 17 medalyang napanalunan ng bansa, 3 dito ang ginto. Ang 2 gintong medalya ni Yulo, dagdag sa unang gintong napanalunan ng weightlifter na si Heidelin Diaz noong 2020 Tokyo Olympics. Naniniwala ang Pangulo na may maiaambag si Yulo sa pagpapabuti ng sports program ng bansa. I think he will continue to greater heights in sport. Dahil matagal na siyang world champion. Ngayon, nakita natin ang tunay ng kakayahan. And again, I think he will be the best person to ask what else it is that we can do. Nakapanayam ang Pangulo sa dinaluhan niyang pagtitipon kanina sa Masantol, Pampanga. Kasama niya roon ang mga lokal na opisyal at DPWH para sa inaugurasyon ng unang phase ng Major Flood Mitigation Project na pinondohan ng South Korean government. Inaasahang makakatulong ito para maibsan ang pagbaha sa Masantol, Macabebe, Minalin at Santo Tomas. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Pinuna ni Vice President Sara Duterte ang iba't ibang ahensya ng gobyerno
Kabilang ang PhilHealth, Kamara at pati mga opisyal ng airport. Ang sagot ng mga binatikos na ahensya sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Isang mensahe para sa aniyay mga kapatid na Muslim ang inilabas ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Facebook page. Tugon niya ito sa naunang pahayag ng 6 na Muslim tribes na nangakong magbibigay ng suporta pang-seguridad sa bise kung kakailanganin niya ito. Pero bukod dyan, naglahad din ng mga puna laban sa gobyerno ang Vice-Presidente. Sabi niya, tumitindig dapat ang Pilipinas laban sa panghimasok ng mga dayuhan sa domestic affairs ng bansa. Ang Pilipinas daw ngayon ay dali-dali umanong yuyuko at susunod sa kagustuhan at pangingialam ng dayuhan gaya ng International Criminal Court o ICC. Dagdag pa niya, ang Pilipinas na dapat pinamumunuan ng mga taong may malasakit at kakayanan para itaguyod ang malinis na pamahalaan at pag-unlad, pinamumunuan umano ngayon ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Pino na rin ni VP Sara ang paggamit ng pondo ng PhilHealth sa mga bagay na wala raw kinalaman sa kalusugan. Dapat daw totoong mapapangalagaan ng healthcare system ang kalusugan ng mga Pilipino. Matatanda ang naging kontrobersyal ang pagsasauli ng PhilHealth ng halos 90 billion pesos sa national government para pondohan ang unprogrammed appropriations sa ilalim ng 2024 national budget. Handa naman daw na magpaliwanag ang PhilHealth kay VP Sara kung kinakailangan. Wala umanong masasakripisyong benepisyo para sa mga Pilipino. Siguro po mas maganda nga na makausap din namin siya at para po mas maipaliwanag din ang programa ng PhilHealth at kung ano po ang mga plano. Huwag pong mag-alala ang ating mga kababayan sapagkat patuloy pa rin po naman ang pagpapataas at pagpapalakas ng ating mga benepisyo. Pino na rin ng Vice-Presidente ang mga mambabatas ng Kamara na imbes daw na magpasa ng makabagong batas ay nagpupumilit na sumausaw sa isyu ng iba. Partikular niyang binanggit ang usapin ng kakulangan ng pulis para sa lumalaking populasyon ng bansa. Ang kakulangan daw ng pulis ay hindi malulutas sa kanilang lifetime. Matatanda ang binawasan ang police security ni VP Sara dahil ayon sa PNP, kailangan sila ng PNP para sa police visibility sa National Capital Region. Pinasaringan din ng BC ang mga opisyal daw ng airport na tikom ang bibig sa banta ng seguridad at hindi man lang umano nagsagawa ng investigasyon tuwing may banta. Hinalimbawa ng BC ang pagsasapubliko ng video at flight details at iba pa ng mga pasahero maging menor de edad. Hininga namin ng reaksyon ang Manila International Airport Authority pero wala pa silang sagot. Matatanda ang nakuna ng video ang departure ng pamilya ni VP Sara papuntang abroad kamakailan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, update po tayo sa 3 low-pressure area na namataan kahapon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Yung 2 magkalapit na LPA, nag-merge o nagsanib po yan at naging isang LPA na lamang. Pero wala pang 24 oras, agad din itong nag-dissipate o nalusaw. Ang isa pang LPA sa labas ng PAR, lumakas naman at na-develop bilang bagyo. Huli itong namataan sa layong 2,105 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. Sabi ng Pag-asa, maliit ang posibilidad na pumasok pa yan sa PAR. Maaari kasing pahilaga ang maging pagkilos nito at patuloy na lalayo sa ating bansa. Bagya namang humina ang habagat. Kumpara nitong mga nalipas na araw, umaabot na lang yan sa northern at central Luzon. Ang natitirang bahagi ng bansa, posible namang makaranas ng localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansang umaga pa lamang ay may ulan na sa ilang bahagi ng Ilocos Provinces bandang tanghali. Hanggang hapon at gabi, mas marami ng uulanin kasama ang iba pang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. May malalakas na ulan sa ilang probinsya, kaya maging handa pa rin sakaling magtuloy-tuloyan at magkabaha. Sa mga taga-Metro Manila, magdala pa rin ang payong kung may lakad bukas dahil posible rin ang ulan, lalo sa hapon o gabi. Kahit hindi na naabot ng habagat, may tsansa pa rin ang ulan sa Visayas at Mindanao dahil sa thunderstorms.
Anumang unos at pagsubok, likas na sa mga Pinoy ang pagiging mapagmahal lalo na po sa pamilya. Diyan po iikot ang ikatlong Pinoy Core Values sa advocacy campaign ng Kapuso Network na dapat ganito kapuso. Pinagbibidahan ni Sparkle star Rain Matienzo ang kwentong nagpapakita na ang tunay na kayamanan ay ang masaya, malusog at nagmamahalang pamilya. Ang Dapat Ganito Kapuso short stories ay bahagi pa rin ng nagpapatuloy na 1 taong pagdiriwang para sa ika-75 taong anibersaryo ng GMA sa taong 2025. Tampok sa mga susunod pang short stories ang iba pang Sparkle artists. Mapapanood ito sa GMA, GTV, Pinoy Hits, Heart of Asia at iHeart Movies. Gayon din sa official digital platforms ng Kapuso Network.